Isang magiliw na pagbati sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Muli, narito po ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat na susubok sa ating mga puso at isipan. Sabi nila, ang pinakamabigat na pasanin ay hindi ang pagod sa katawan, kundi ang pag-ibig na ibinibigay mo ng buo pero hindi man lang nakikita o pinapahalagahan. Gaano katagal kayang magtiis ng isang pusong napapagod na sa paulit-ulit na pag-asa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya sa kabanatang pinamagatang Ang Resibo sa Punit na Pangarap. Alas 5 pa lang ng umaga, ngunit para kay Hiraya, ang araw ay matagal nang nagsimula. Ang sinag ng araw na sumisilip sa siwang ng kanilang bintana ay hindi na niya napapansin. Ang bawat umaga ay isang ritual, isang sayaw na saulado na niya ang bawat hakbang. Ang unang hantungan, ang silid ng kanyang biyenan, si Doña Consolacion, amoy ng liniment at sabon. Ang sumalubong sa kanya, isang amoy na naging bahagi na ng kanyang buhay sa loob ng 10 taon mula nang ma-stroke ito. Automatiko na ang bawat galaw ng kanyang mga kamay, ang marahang pag-angat sa ulo ng matanda, ang pag-aalalay ng baso ng tubig, ang pagpapalit ng lampin, at ang pagpupuna sa katawan nito gamit ang maligamgam na tubig. Inay, oras na po para sa almusal. Bulong niya. Kahit na isang ungol lang ang laging sagot na natatanggap niya. Habang sinusubuan niya ng lugaw si Doña Consolacion, ang isip ni Hiraya ay lumilipad na sa mga susunod na gawain. Ang paghahanda ng baon ni Rocco, ang paglilinis ng bahay, ang paglalaba. 22 taon na silang kasal. At sa lahat ng taon na iyon, umikot ang mundo niya sa pagiging asawa at tagapag-alaga. Ang dating Hiraya na puno ng pangarap, isang guro na may hilig sa sining, ay matagal nang nalibing sa ilalim ng mga obligasyon. Natapos ang ritual sa umaga, iniwan niyang malinis at komportable si Doña Consolacion sa kanyang higaan. Ngayon, ang pangalawang yugto naman ng kanyang umaga, ang pag-aasikaso sa kanyang asawa. Ngunit tulad ng dati, malamig na ang kabilang bahagi ng kama. Maagang umalis si Rocco. May importanteng meeting, sabi nito kagabi. Palagi namang may importanteng meeting. Habang hinahanda niya ang almusal na siya lang mag-isang kakain, isang pamilyar na bigat na naman ang dumagan sa kanyang dibdib. Para siyang hangin sa sarili niyang pamamahay. Nandyan, mahalaga para mabuhay ang lahat. Pero hindi nakikita, hindi nararamdaman. Pagkatapos kumain, sinimulan na niya ang paglalaba. Ito ang isa sa mga gawain na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang paulit-ulit na pagkuskos, ang bango ng sabon, ang pagpiga sa mga damit, para bang kasamang napipiga palabas ang kanyang mga sama ng loob. Inuna niya ang mga puting damit ni Rocco, ang mga polo shirt nito na laging kailangang plansado at mukhang bago. Kinapa niya ang mga bulsa ng pantalon na suot nito kahapon. Isang ugali na nakasanayan na niya para alisin ang mga barya o papel na maaaring makasira sa washing machine. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba siyang nakapa. Hindi ito barya. Hindi rin ito resibo ng grocery. Isang maliit, nakatuping papel. Binuklat niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga salitang nakalimbag. Vista Amor Motel, Room 207. Deluxe, Room Check-in, 9:15 p.m. Check-out, 11:30 p.m. Ang petsa, kagabi. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang resibo ay naging yelo sa kanyang nanginginig na kamay. Vista Amor. Iyon ang lugar na kilala sa pagiging tagpuan ng mga nagtataksil. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Nabitawan niya ang pantalon ni Rocco
at napasalampak ito sa sahig na may mahinang kalabog. Paulit-ulit niyang binasa ang mga nakasulat, umaasa na baka nagkamali lang siya ng intindi, na baka may ibang kahulugan ang mga salitang iyon. Ngunit malinaw pa sa sikat ng araw, isang kwarto sa motel. 2 oras lang ang itinagal sa kalaliman ng gabi. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili. Baka tinulungan lang niya ang isang lasing na kaibigan. Baka may kliyente siyang inihatid. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na niloloko lang niya ang kanyang sarili. Ang malamig na pakikitungo ni Rocco sa kanya sa loob ng mga nakaraang buwan, ang palaging pag-alis nito ng maaga at pag-uwi ng gabi na, ang mga importanteng meeting na tila walang katapusan. Ang lahat ng ito ay tila mga piraso ng isang puzzle na ngayon ay nabubuo na sa kanyang harapan. Nakatayo sa tabi ng mesa sa kusina ang cellphone ni Rocco. Nagcha-charge. Sa lahat ng pagmamadali nito kaninang umaga, naiwan niya. Isang bagay na bihira nitong gawin. At isa pang bagay na mas bihira, hindi ito nakalak. Palagi niyang sinasabi na wala naman siyang tinatago, kaya bakit kailangan pang ilak? Dahan-dahan, na parang may sariling isip ang kanyang mga kamay, kinuha niya ang telepono. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Pinindot niya ang power button at bumukas ang screen. Isang litrato nilang dalawa noong kanilang ika-15 anibersaryo ang wallpaper. Masaya, nakangiti. Walang bahid ng mga lamat na unti-unting sumisira sa kanila ngayon. At doon, sa pinakaibabaw ng screen, isang notification. Isang bagong mensahe. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang pinipindot ito. Bumukas ang mensahe. Salamat sa gabi, mahal. See you tomorrow. Sabrina. Sabrina. Isang pangalan. Isang pangalan na nagbigay ng mukha sa sakit na dumudurog sa kanyang pagkatao. Ang salitang mahal ay isang punyal na bumaon ng malalim at inikot sa kanyang puso. Hindi na ito isang hinala. Hindi na ito isang takot. Ito na ang katotohanan. Ang resibo ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang telepono ay tila naging singbigat ng bakal. Bigla, ang alaala ng kanilang kasal ay bumalik sa kanya ng buong linaw. Ang init ng kamay ni Rocco habang hawak nito ang sa kanya sa harap ng altar. Ang pangako nito. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, ikaw lang, Hiraya. Ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa huli. Ang mga salitang iyon na minsan ay naging musika sa kanyang pandinig, ngayon ay isa ng malupit na kabalintunaan. Ang ugong ng washing machine, nakakatapos lang sa cycle nito ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Doon siya nakatayo, sa gitna ng kanilang bahay. Ang bahay na binuo niya, inalagaan at pinuno ng pagmamahal. Pero pakiramdam niya ay isa siyang estranghero. Isang multo. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Sa halip, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Dahan-dahan, na parang isang babasaging pigurin. Napaupo siya sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, sa katahimikan ng umaga, ang mga luhang matagal na niyang itinatago ay nagsimulang dumaloy. Walang tunog. Walang hikbi. Mga luhang dala ng 22 taon ng pag-ibig, pag-asa at pagtitiis na sa isang iglap ay nawasak at naging abo. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong posisyon. Ang tanging alam niya lang ay ang sakit. Isang sakit na mas matindi pa sa kahit anong pisikal na karamdaman. Maya-maya, narinig niya ang pagpihit ng susi sa pinto. Bigla siyang natigilan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at dahan-dahang tumayo. Ang mga binti niya ay tila walang lakas. Bumukas ang pinto at pumasok si Rocco.
masiglang sumisipol. May dala itong isang maliit na paper bag mula sa isang kilalang coffee shop. "Hira, anong ulam? Gutom na ako," sabi nito nang hindi man lang tumitingin sa kanya habang inilalapag ang susi ng kotse sa mesa. Si Hiraya ay nanatiling nakatayo sa gitna ng laundry area. Hindi siya kumibo. Ang nanlalabong resibo ay nasa sahig, ilang pulgada lang mula sa kanyang mga paa, isang piraso ng basurang naglalaman ng katotohanan ng kanyang durog na mundo. Ang bawat salita mula sa bibig ni Rocco ay parang tunog na nanggagaling sa ilalim ng tubig, malabo at malayo. Nakatitig lang si Hiraya sa kanya, sa asawa niyang walang kamalay-malay na. Ang mundong pinagsaluhan nila ay gumuho na. Ang ngiti sa labi nito, ang pag-aalok ng kape na binili nito mula sa labas, lahat ay parang isang insulto. "Anong problema?" tanong ni Rocco. Sa wakas ay napansin ang kakaibang katahimikan ni Hiraya. Nawala ang pagkamasayahin sa kanyang boses at napalitan ito ng pagkainis. "Pagod na nga ako sa trabaho. Ganito pa ang aabutan ko sa bahay." Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang resibong nakakalat sa sahig. Ang papel ay lukot na sa kanyang palad. Kanina pa, ngunit ang mga salita ay malinaw pa rin. Inilahad niya ito kay Rocco. Tiningnan ito ni Rocco at sa isang saglit, nakita ni Hiraya ang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang kislap ng gulat at takot. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito ay ang pagkawala. Isang tawa ang kumawala sa kanyang bibig, isang tawang pilit at walang saya. Ito ba ang ikinagagalit mo?" sabi niya, iwinawa-siwas ang resibo. "Hiraya naman, grow up. Kasama ko si Mang Tony kagabi, yung kliyente natin. Nalasing, hindi ko maiwanan. Kaya dinala ko muna sa motel para magpahinga bago ko ihatid sa kanila. Anong masama dun?" Ang paliwanag ay mabilis, sanay, at walang kakurap-kurap. Ngunit para kay Hiraya, ang bawat salita ay isang kasinungalingan. "No, Mang Tony?" tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig sa pinipigilang galit. "O si Sabrina?" Sa pagbanggit ng pangalan, natigilan si Rocco. Ang kanyang muka ay nagpakita ng hindi may kakailang pagkataranta. Ano ang sinasabi mo? Sino si Sabrina? Kung ano-ano na namang iniimbento ng imahinasyon mo." "Huwag mo akong gawing tanga, Rocco," sabi ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. "Nakita ko. Nabasa ko ang text sa telepono mo." Doon na sumabog ang pagkukunwari ni Rocco. Ang depensa niya ay naging opensa. Itinuro niya ang daliri kay Hiraya. "Nangingialam ka ng telepono ko, wala ka talagang tiwala sa akin. Kaya tayo nagkakaganito eh. Dahil sa selos mo na wala sa lugar. 20 taon na tayong kasal. Hanggang ngayon ba naman pinagdududahan mo pa rin ako?" Ang mga salita ay tumama kay Hiraya na parang sampal. Siya pa ngayon ang may kasalanan. Siya na nagbigay ng lahat, siya na nagtiis, siya pa ang sinisisi. Ang sakit ay napalitan ng galit, isang galit na matagal na niyang kinimkim. "Huwag mong ibaling sa akin ang kasalanan mo," sigaw niya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. "Nakita ko, Rocco. Aminin mo na lang." "Wala akong aaminin dahil wala kang nakita kundi ang nasa isip mo lang." Ganti ni Rocco. Palapit ng palapit sa kanya. "Pinapagod mo ang sarili mo, Hiraya. At pinapagod mo rin ako." Bigla, isang mahinang ungol ang narinig mula sa silid ni Doña Consolacion. Iyon na ang pagkakataon ni Rocco. Tila isang aktor na narinig ang kanyang cue, bigla itong umatras. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pag-aalala.
Isang pag-aalalang hindi para kay Hiraya, kundi para sa kanyang ina. "Hey nako," sabi niya, puno ng paninisi ang boses. "Tingnan mo ang ginagawa mo. Naririnig ka ni inay, ini-stress mo siya. Hindi mo ba alam na bawal sa kanya yan?" Mabilis siyang tumalikod at naglakad papunta sa silid ng ina. "Shh! Nay, andito na si Rocco." Narinig ni Hiraya na sabi nito sa malambing na boses. "Huwag niyo na pong intindihin yon. Pagod lang ang mami niyo." Naiwan si Hiraya na nakatayo doon, nanginginig. Ginamit na naman nito ang ina bilang panangga. Ginamit na naman nito ang kanyang buntong hininga para tapusin ang usapan. Siya na naman ang masama, ang walang konsiderasyon. Pumasok siya sa kanilang banyong mag-asawa at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya ay pagod. Ang kanyang mga mata ay namumugto. May malalalim na eye bags. Ang kanyang balat ay hindi na kasing kinis ng dati. Ito ba ang itsura ng isang babaeng nag-i-imagine lang? O ito ang itsura ng isang babaeng unti-unting pinapatay ng kalungkutan? Baliw na ba ako? Tanong niya sa sarili. Ako na ba talaga ang may problema? Nang lumabas siya, naroon na si Rocco sa kusina, nagtitimpla ng kape na parang walang nangyari. Nang makita siya, umiling lang ito. "Magpahinga ka na lang muna, Hira. Baka dala lang yan ng pagod mo sa pag-aalaga kay inay." "Yun na yun. Tapos na ang usapan?" Isang malaking sugat ang ibinuka nito sa kanyang puso. At ngayon ay tinatapalan lang nito ng isang band-aid ng kasinungalingan. Walang imik. Tinapos ni Hiraya ang paglalaba. Inayos niya ang bahay. Naghanda siya ng tanghalian. Ginawa niya ang lahat ng nakasanayan, ngunit ang bawat galaw ay mabigat. Ang bawat paghinga ay may kasamang kirot. Pakiramdam niya ay isang kaluluwang ligaw sa sarili niyang tahanan. Nang hapon na iyon, habang naglilinis siya malapit sa silid ng kanyang biyenan, narinig niya itong may kausap sa telepono. Bahagyang nakaawang ang pinto. Normal na tinatawagan ni Doña Consolacion ang kapatid nito sa probinsya gamit ang speakerphone para hindi na nito kailangang hawakan ang telepono. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi para makinig, kundi para sana isara ang pinto. Ngunit isang pangungusap ang nakakuha ng kanyang atensyon. "Oh, alam ko na. Matagal na," sabi ng kanyang biyenan sa mahinang boses, ngunit sapat na para marinig niya. "Hayaan mo na, baka magsawa din si Rocco. Ganyan lang talaga ang mga lalaki." Napatigil si Hiraya. Ang kanyang kamay ay naniga sa ere. Ang kausap sa kabilang linya ay nagsalita, ngunit hindi na niya naintindihan. Ang tanging naririnig niya lang ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. At pagkatapos narinig niya ang mga salitang tuluyang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. "Ang mahalaga," bulong ni Doña Consolacion sa telepono. "Nandito si Hiraya para alagaan ako. Mahirap na akong mawawala pa siya." Ang hangin sa kanyang baga ay tila naging lason. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Alam niya. Matagal na niyang alam. Hindi lang si Rocco ang nagtaksil sa kanya. Pati ang babaeng itinuring na niyang pangalawang ina, ang babaeng pinagsilbihan niya at inalagaan ng buong puso sa loob ng 10 taon, ay kasabwat sa panlolokong ito. Hindi dahil sa pagmamahal kay Rocco, kundi dahil sa purong pagiging makasarili. Takot siyang mawalan ng libreng tagapag-alaga. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan, mas malamig pa sa yelo. Ang galit na naramdaman niya kanina kay Rocco ay walang-wala kumpara sa nararamdaman niya ngayon. Ito ay isang uri ng pagtataksil na mas malalim, mas masakit. Dahil ang pag-aalaga niya kay Doña Consolacion ay hindi obligasyon para sa kanya, kundi isang gawa ng pagmamahal. At ang pagmamahal na iyon
ay sinuklian ng paggamit sa kanya. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pinto. Ang bawat hakbang ay maingat na parang naglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Hindi na niya kayang marinig pa ang anumang sasabihin. Pumasok siya sa kanilang silid at isinara ang pinto ng walang tunog. Humarap siya sa salamin. Ngunit hindi na niya nakita ang babaeng pagod at umiiyak kaninang umaga. Ang nakatitig pabalik sa kanya ay isang babaeng may mga matang walang emosyon. Isang mukhang tila maskarang gawa sa bato. Ang mga luha ay natuyo na. Ang sakit ay napalitan ng isang bagay na mas mapanganib, isang nakabibinging kaliwanagan. Wala nang dapat ipaglaban. Wala nang dapat isave. Ang pamilyang pinangarap niya, ang pag-aasawang iningatan niya. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isa siyang kasangkapan, isang maginhawang solusyon sa kanilang mga problema. At kapag ang isang kasangkapan ay nasira na, itinatapon na lang. Pero sa pagkakataong ito, naisip niya, hindi siya ang masisira. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang paghinga ay kalmado na. Sa gitna ng pagkawasak, isang hindi inaasahang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ito ang kapayapaan na dulot ng pagtanggap sa katotohanan. Alam na niya ang kanyang gagawin. Hindi bukas. Hindi sa isang linggo. Kundi ngayon. Ang desisyon ay nabuo sa kanyang isipan. Hindi dala ng bugso ng damdamin, kundi ng isang malinaw at matibay na pag-unawa. Ang Hiraya na asawa at manugang ay namatay na kaninang hapon sa labas ng pintuan ng silid ni Doña Consolacion. Ang Hiraya na natitira ngayon ay kailangang iligtas ang kanyang sarili. Ang tanong na lang ay kung paano. Kinabukasan, walang bakas ng luha sa mga mata ni Hiraya. Walang pamumugto. Ang katahimikan na bumalot sa kanya kagabi ay nanatili, isang baluting yelo na pumoprotekta sa kanyang durog na puso. Gumising siya sa parehong oras. Ginawa niya ang parehong ritual. Ngunit may isang bagay na nagbago ng tuluyan. Ang intensyon sa likod ng bawat galaw. Pumasok siya sa silid ni Doña Consolacion. Ang amoy ng liniment ay hindi na nagpapaalala sa kanya ng tungkulin, kundi ng isang kontratang malapit ng matapos. Pinaliguan niya ang matanda, mas maingat at mas delikado kaysa dati. Bawat kuskos ng espongha, bawat patak ng maligamgam na tubig ay isang anyo ng pamamaalam. Ang kanyang mga kamay ay malambot at magaan, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Malayo ang tingin. Mukhang maganda ang gising mo, Hira, sabi ni Rocco nang magkasalubong sila sa pasilyo. Nakabihis na ito, handa nang umalis. Oh, ayos ka na ba? Akala ko magkukulong ka lang dyan maghapon. Ngumiti lang si Hiraya. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ayos lang ako, sagot niya. Kailangan kong alagaan si inay. Nakahinga ng maluwag si Rocco. Para sa kanya, tapos na ang issue. Ang pananahimik ni Hiraya ay senyales ng pagsuko. Hindi niya alam na ito ay senyales ng paghahanda sa digmaan. Isang digmaang hindi nalalabanan ni Hiraya para sa kanya, kundi para sa sarili nito. Sinubuan ni Hiraya ng almusal si Doña Consolacion. Pinili niya ang paboritong pagkain nito. Pagkatapos, binuklat niya ang isang libro at binasahan ito tulad ng dati. Ngunit habang binibigkas niya ang mga salita, ang isip niya ay naglalatag na ng mga plano. Ang bawat pangungusap mula sa libro ay isang takip sa mga pangungusap na tumatakbo sa kanyang utak. Kailangan kong kunin ang mga damit ko. Ang birth certificate. Ang diploma. Habang abala si Rocco sa paghahanda para umalis, pumasok si Hiraya sa kanilang silid. Kinuha niya ang isang maliit na bag na matagal nang hindi nagagamit.
Hindi niya ito pinuno. Pinili niya lang ang iilang piraso ng damit, ang mga luma niyang bestida na paborito niya bago pa man siya ikasal. Isinilid niya ang kanyang mga lumang litrato noong dalaga pa siya. At sa ilalim ng lahat, maingat niyang inilagay ang kanyang college diploma, isang paalala ng babaeng minsan siyang naging, ang babaeng muli niyang hahanapin. Binaliwala niya ang mga alahas na bigay ni Rocco. Binaliwala niya ang mga damit na binili nito para sa kanya. Ang mga iyon ay hindi sa kanya. Ang mga iyon ay uniforme ng isang papel na hindi na niya gagampanan. Paglabas ni Rocco ng banyo, mabilis niyang itinago ang bag sa ilalim ng kama. Nang mag-isa na lang ulit siya, kinuha niya ang kanyang telepono. Isang luma at simpleng modelo lang ito, sapat na para sa pag-text at pagtawag. Nagdial siya ng numero ng isang local taxi service. "Hello, magpapapick up po sana," sabi niya sa mahinang boses. "Sa dulo po ng eskinita ng Barrio Tala." "Opo, maghihintay po ako. Mga 15 minuto mula ngayon." Pagkatapos ng tawag, umupo siya sa maliit na lamesa sa sala kung saan siya madalas magtupi ng mga damit. Mula sa isang lumang aklat ng mga tula, isang aklat na hindi kailanman binuklat ni Rocco. Inilabas niya ang isang nakatuping dokumento. Divorce papers. Matagal na itong naitago. Kinuha niya ito ilang taon na ang nakalipas sa isang gabi ng matinding kalungkutan, ngunit nawalan siya ng lakas ng loob na ituloy. Ito ay naging isang lihim na paalala ng isang posibleng pagtakas. Ngayon, hindi na ito isang posibilidad. Ito na ang tanging daan. Kumuha siya ng ballpen. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang pulso ay matatag. Tinitigan niya ang linya sa ibabaw ng kanyang pangalan. Hiraya Ramos Montenegro. Huminga siya ng malalim. Sa isang tuwid at malinis na pirma, tinanggal niya ang huling bahagi ng kanyang pangalan. Hiraya Ramos. Yun lang. Yun na ulit siya. Isinilid niya ang dokumento sa kanyang pitak. Tiningnan niya ang orasan. Oras na. Pumasok siyang muli sa silid ni Doña Consolacion. Ang matanda ay payapang nakatingin sa kisame. Dahan-dahan. Inalalayan niya itong makaupo. Isinuot niya rito ang paborito nitong cardigan. Kinuha niya ang wheelchair na nakatabi sa dingding at maingat na inilipat dito ang kanyang biyenan. "Inay, may pupuntahan po tayo," sabi ni Hiraya sa isang boses na kalmado at malinaw. Walang pagtataka sa mga mata ni Doña Consolacion. Sanay na itong nagpapasakay lang sa kung ano ang gusto ni Hiraya. Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong hapon. Dahan-dahang itinulak ni Hiraya ang wheelchair palabas ng silid, palabas sa pasilyo, patungo sa sala. Sakto namang palabas na rin ng kanilang silid si Rocco. Dala ang kanyang briefcase at susi ng kotse. Masaya itong sumisipol handa na para sa isa na namang importanteng meeting. Huminto ito nang makita sila. Ang kanyang noo ay kumunot sa pagtataka. "Saan kayo pupunta?" tanong niya. Isang pahiwatig ng pagkainis sa kanyang boses dahil nasira ang kanyang routine sa pag-alis. Tumingin si Hiraya ng diretso sa kanyang mga mata. Walang galit, walang luha. Tanging isang matibay na kapasyahan. "May ihahatid lang ako," sagot niya. Ang isip ni Rocco ay isang magulong klase ng inis at pagtataka. "May ihahatid lang ako." Ang simpleng pangungusap na iyon ni Hiraya ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, ngunit wala itong kahulugan. Ihahatid? Sino? Saan? Ano na namang drama ito, Hiraya? Iritableng tanong niya, habang sinusundan niya ito palabas ng pinto. Alam mong mailbatid na ako sa meeting ko." Hindi lumingon si Hiraya. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at may layunin. Tinulungan niya ang taxi driver na
maipasok ang wheelchair sa likod ng sasakyan, habang si Rocco naman ay napilitang alalayan ng kanyang ina na makaupo sa loob. Ang bigat ng katawan ni Doña Consolacion ay tila mas naging mabigat ngayon, isang pisikal na representasyon ng pabigat na sitwasyon. Pumasok si Rocco sa taxi at umupo sa tabi ni Hiraya. Amoy ng lumang pabango at alikabok ang hangin sa loob ng sasakyan. Ang katahimikan sa pagitan nilang mag-asawa ay mas masikip pa kaysa sa espasyo. "Hindi mo ba talaga ako sasagutin?" sabi niya, pilit na kinokontrol ang kanyang boses. "Saan ba talaga tayo pupunta? Kung may kailangan kang bilhin para kay inay, sana sinabi mo na lang. Pwede namang ipa-deliver." Ang tanging sagot na nakuha niya ay ang pagtingin ni Hiraya sa labas ng bintana, na parang mas interesado pa ito sa mga nagdadaang gusali kaysa sa asawa niyang katabi. Ang kalmadong pagwawalang bahala na ito ay mas nakakainis kaysa sa kahit anong sigaw o iyak. Mas sanay siya sa Hiraya na nagmamakaawa, sa Hiraya na umiiyak. Itong bagong bersyon niya, tahimik, malamig, at hindi matinag, ay nakakapanibago. At sa isang sulok ng kanyang isip, nakakatakot. Binigyan ni Hiraya ng direksyon ng driver, isang address sa isang bahagi ng syudad na hindi pamilyar kay Rocco. Habang papalayo sila sa kanilang subdivision, papalakas ng papalakas ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito isang laro, hindi ito isang simpleng drama. May iba dito. Huminto ang taxi sa harap ng isang modernong apartment building na may katamtamang taas. Malinis ang harapan. May mga halaman sa bawat balkonahe. Isang lugar na mukhang payapa. Isang lugar na hindi niya inaasahang pupuntahan nila. "Anong ginagawa natin dito?" tanong niya. Ang kanyang pagkalito ay humahalo na sa takot. Muli, hindi siya sinagot ni Hiraya. Bumaba ito ng sasakyan at sinanyasan ang driver na tulungan siyang ibaba ang wheelchair. Habang inaayos nila si Doña Consolacion, napatingin si Rocco sa entrance ng building. At doon, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Pababa ng hagdan, nakangiti, ay si Sabrina. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Suot ang isang simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang kutis. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay para kay Rocco. Ang ngiting iyon, ang kanlungan niya sa mga nakaraang buwan. Ngunit ang ngiti ay unti-unting naglaho nang makita ni Sabrina kung sino ang kasama ni Rocco. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla nang mapako ang tingin niya kay Hiraya. At pagkatapos ay sa matandang babaeng nakaupo sa wheelchair. Ang dalawang mundo ni Rocco, ang kanyang magulo ngunit komportableng buhay may asawa, at ang kanyang sikretong paraiso ay nagbanggaan ng buong lakas. Rocco? Nauutal na tanong ni Sabrina. Anong ginagawa ninyo dito?" Si Rocco ay natigilan. Parang napako ang kanyang mga paa sa semento. Ang kanyang utak ay naghahanap ng mga salita, ng mga dahilan, ng kahit anong kasinungalingan para ayusin ang sitwasyon, ngunit wala siyang mahanap. Blanko. Sa gitna ng kaguluhan, si Hiraya ang tanging taong kalmado. Itinulak niya ang wheelchair palapit kay Rocco. Pagkatapos, sa isang galaw na puno ng simbolismo, kinuha niya ang kamay ni Rocco at marahang inilapat ito sa hawakan ng wheelchair. "Rocco," sabi niya, ang kanyang boses ay payapa, ngunit matatag. Pagkatapos, humakbang siya palapit kay Sabrina na ngayon ay namumutla na. Mula sa kanyang pitaka, inilabas ni Hiraya ang isang nakatuping papel. Ang divorce papers, hindi niya ito ibinigay kay Rocco. Ibinigay niya ito ng diretso sa kamay ni Sabrina. Ang mga mata ni Sabrina ay napuno ng takot habang tinitingnan ang dokumento. "Ito na ang responsibilidad ninyo," sabi ni Hiraya. Ang kanyang tingin ay nagpapalipat-lipat mula kay Rocco patungo kay Sabrina. Ang kanyang mga salita ay hindi galit, hindi malungkot.
Ito ay isang simpleng pahayag ng katotohanan. Maging masaya sana kayo. Pagkasabi noon, tumalikod siya. Walang pag-aalinlangan, walang huling sulyap. Hiraya! Sigaw ni Rocco sa wakas ay nakahanap ng boses. Hiraya! Sandali! Ngunit hindi lumingon si Hiraya. Naglakad siya ng diretso, sumakay sa taxi na naghihintay at isinara ang pinto. Pinanood ni Rocco ang pag-alis ng sasakyan, papalayo ng papalayo. Dala ang 22 taon ng kanilang pagsasama, hanggang sa ito ay maging isang maliit na tuldok na lang sa kalsada at tuluyang maglaho. Naiwan si Rocco na nakatayo doon, ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa wheelchair, katabi ang isang naguguluhang si Sabrina na hawak ang papel ng kanilang kasalanan. Ang kanyang sikretong paraiso ay biglang naging isang kulungan. Isang mahinang ungol ang narinig niya mula sa kanyang ina. Si Doña Consolacion ay nagsisimula ng maging iritable, hindi komportable sa init ng araw. Ang tunog na iyon, ang gumising kay Rocco sa katotohanan. Nawala na si Hiraya at naiwan sa kanya ang lahat. Ang biyahe sa bus ay mahaba at nakakapagod, ngunit para kay Hiraya, bawat kilometrong nilalakbay palayo sa syudad ay 1 kilometro palapit sa kalayaan. Wala siyang ibang dala, kundi ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang piraso ng kanyang nakaraan. At isang puso na, bagamat basag, ay determinado ng magsimulang muli. Ang baryo tala ay sumalubong sa kanya, hindi ng ingay ng mga busina, kundi ng banayad na hampas ng alon at ng amoy ng alat ng dagat na humahalo sa hangin. Isang maliit at payapang bayan sa tabi ng dagat, kung saan ang oras ay tila mas mabagal at ang mga tao ay may mga ngiti sa labi. Dito nakatira ang kanyang malayong kamag-anak, si Chaloring, isang byuda na simple lang din ang pamumuhay. Hija, pumasok ka. Bati sa kanya ni Chaloring, isang babaeng may mga guhit na ng karanasan sa mukha, ngunit may mababait na mata. Huwag kang mag-alala, walang magtatanong dito. Ang bahay ko ay bahay mo. Walang maraming tanong. Walang mapanghusgang tingin. Iyon lang ang kailangan ni Hiraya. Ang maliit na silid na inilaan para sa kanya ay simple lang. Isang kama, isang maliit na aparador, at isang bintanang nakaharap sa dagat. Ngunit para kay Hiraya, ito ay isang palasyo. Dito, wala ang amoy ng liniment. Dito, wala ang bigat ng mga obligasyong hindi nakikita. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, huminga siya ng malalim. Yang hangin ay pumasok sa kanyang mga baga nang walang anumang bara. At kasama ng pagbuga niya nito, tila may isang mabigat na kadenang nabaklas mula sa kanyang dibdib. Lumipas ang ilang araw. Ginugol ni Hiraya ang kanyang oras sa paglalakad sa dalampasigan, hinahayaan ang tubig alat na hugasan ang kanyang mga paa at ang sikat ng araw na painitin ang kanyang balat. Unti-unti, ang kulay abo niyang mundo ay nagsimulang magkaroon muli ng kulay. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring manatili lang sa ganoon. Kailangan niya ng direksyon. Kailangan niyang buhayin muli ang Hiraya na matagal na niyang ibinaon. Isang hapon, habang naglalakad sa sentro ng bayan, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Hindi ito malakas, ngunit puno ito ng buhay. Ang halakhak ng mga bata. Sinundan niya ang tunog at humantong siya sa isang maliit na gusaling gawa sa kahoy. May isang karatula sa harapan. Silong ng Pag-asa, Community Learning Center. Sumilip siya sa bukas na bintana. Sa loob, isang grupo ng mga bata ang nakapalibot sa isang mesa, abala sa pagbabasa at pagguhit. Ang eksena ay simple lang, ngunit para kay Hiraya, ito ay isang imahe ng purong saya at pag-asa. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. May maitutulong po ba ako sa inyo? Isang mahinahong boses ang nagpatigil sa kanya. Napalingon siya at nakita ang isang lalaking nakatayo sa may pinto.
Ito ay matangkad, payat, at may suot na salamin. Ang kanyang ngiti ay simple lang, ngunit ang kanyang mga mata, sa likod ng salamin, ay may angking init. Pasensya na. Napadaan lang ako. Narinig ko kasi ang mga bata. Nahihiyang sagot ni Hiraya. Ayos lang po, sabi ng lalaki. Ako po si Kael, ang namamahala dito sa center. Hiraya, pakilala niya. Inilahad ang kanyang kamay. Ang simpleng pagpapakilala ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na ipinakilala niya ang sarili bilang Hiraya lang, hindi asawa ni Rocco o manugang ni Doña Consolacion. Hiraya, ulit ni Kael, tinatanggap ang kanyang kamay. Ang hawak nito ay magalang ngunit matatag. Magandang pangalan. Naghahanap ka ba ng trabaho, Hiraya? Biglang tanong nito. Tila nabasa ang katanungan sa kanyang mga mata. Kailangan kasi namin ng isang volunteer tutor? Hindi kalakihan ng bayad, sapat lang para sa mga pangunahing pangangailangan. Karamihan sa mga bata dito ay galing sa mahihirap na pamilya. Ang alok ay isang biglang sinag ng liwanag. Ang pagtuturo. Ang kanyang unang pag-ibig. Ang pangarap na matagal na niyang kinalimutan. Grupo ako dati. Halos pabulong na sabi ni Hiraya na parang hindi makapaniwala sa pagkakataon. Hindi na ako nakapagturo ng matagal, pero ang pagtuturo ay parang pagbibisikleta. Putol ni Kael sa kanya. May ngiti sa mga labi. Hindi iyan nakakalimutan. Ang mahalaga ay ang puso para sa mga bata. Kinabukasan, nagsimula si Hiraya. Ang una niyang araw ay puno ng kaba. Ngunit nang makita niya ang mga sabik na mukha ng mga bata, ang kanilang mga matang uhaw sa kaalaman, ang lahat ng kanyang takot ay naglaho. Pinalitan ito ng isang pamilyar na sigla, isang enerhiyang matagal nang natutulog sa kanyang kalooban. Tinulungan niya ang isang batang hirap sa pagbabasa. Ginamit niya ang mga kabibe at buhangin mula sa dalampasigan para turuan ng matematika ang isa pa. Ikinuwento niya sa kanila ang mga alamat na alam niya. Sa bawat ngiti ng pasasalamat, sa bawat aha na sandali ng pagkatuto, pakiramdam ni Hiraya ay unti-unti siyang nabubuo muli. Dito sa silong ng pag-asa, siya ay hindi isang tagapag-alaga o isang asawang nagtitiis. Siya si Teacher Hira. Isang taong may halaga, may silbi, at may kakayahang magbigay ng liwanag sa iba. Pagkatapos ng kanyang klase, pagod na pagod si Hiraya, ngunit isang pagod na may kasamang kaligayahan. Habang nagliligpit siya ng kanyang mga gamit, lumapit si Kael na may dalang 2 tasa ng mainit na kape. Para sa'yo, sabi nito, iniabot ang isang tasa. Mukhang napagod ka, pero masaya ka. Umupo sila sa isang maliit na bangko sa labas ng center. Tanaw ang papalubog na araw sa dagat. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Salamat dito, Kael, sabi ni Hiraya habang hinihipan ang mainit na kape. At salamat sa pagkakataon. Ikaw ang dapat naming pasalamatan, sagot ni Kael. Tumingin ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay seryoso ngunit mabait. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan mo at hindi mo kailangang sabihin, pero nakikita ko sa mga mata mo na matagal kang hindi ngumiti ng totoo. Ang sinseridad sa boses ni Kael ay tumagos sa puso ni Hiraya. Walang panghuhusga. Tanging pag-unawa. At doon, sa harap ng papalubog na araw, sa tabi ng isang taong halos hindi pa niya kilala, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Hindi ito pilit. Hindi ito isang maskara. Ito ay isang ngiting. Nagmula sa isang pusong. Bagamat may mga sugat pa, ay nagsisimula ng matutong maghilom.
Ang unang sinag ng pag-asa sa Baryo Tala ay nagsisimula ng magpainit sa kanyang nanlamig na kaluluwa. Kung ang Baryo Tala ay naging kanlungan para kay Hiraya, ang magandang apartment ni Sabrina ay naging isang marangyang kulungan para kay Rocco. Ang dating amoy ng mamahaling pabango at bagong luto na pagkain ay napalitan na ng pinaghalong amoy ng gamot, ihi at Lysol. Isang desperadong pagtatangka na pagtakpan ang realidad ng pagkakaroon ng isang bedridden na pasyente. Ang paraisong ipinangako niya kay Sabrina, ang paraisong itinayo nila mula sa mga guho ng kanyang pagsasama kay Hiraya ay mabilis na nagpapakita ng tunay nitong kulay, isang impyerno. Ang bawat umaga ay isang labanan. Rocco, ayaw niyang kumain. Reklamo ni Sabrina isang umaga, ang kutsara ng lugaw ay nanginginig sa kanyang kamay. Si Doña Consolacion ay nakatikom ang bibig at ang kaunting lugaw na naipasok ni Sabrina ay iniluwalang nito, dumudungis sa malinis na kumot. Kadiri, hindi ko kaya to. Napahilamos ng kamay sa mukha si Rocco. Pagod siya mula sa trabaho at mas pagod pa siya sa pag-uwi sa bahay. Subukan mo lang ulit, Sabrina. Baka hindi lang niya gusto ang lasa. Aba, anong gusto mong gawin ko? Maging chef niya? Pasigaw na sagot ni Sabrina. Hindi ko naman tuli niya. Ang usapan natin, mamahalin mo ako. Aalagaan mo ako. Hindi ang magiging personal nurse ako ng nanay mo. Ang bawat salita ay isang dagdag na kirot sa ulo ni Rocco. Hinawakan niya ang kutsara mula kay Sabrina at sinubukang suyuin ang ina. Ngunit maging sa kanya, tumatanggi ito. Sa huli, sumuko na lang din siya, iniwan ang halos hindi nabawasang pagkain sa bedside table. Ang gulo ay hindi nagtatapos doon. Ang pera, na dati tila walang katapusang dumadaloy para sa mga luho ni Sabrina, ay biglang naging isang napakalaking problema. Mahal, pwede ba tayong mag-shopping mamaya? Tanong ni Sabrina isang hapon, habang nagbabrowse sa kanyang telepono. Stress na ako dito. Kailangan ko namang mag-relax. Wala na tayong pera, Sabrina. Hindi mo ba maintindihan? Sagot ni Rocco, ang boses niya ay pagod na. Ang sahod ko, kulang pa para sa upa dito, sa gamot ni inay, at sa private nurse na kinukuha natin kapag nasa trabaho ako. Wala nang natitira para sa shopping. So ano? Magmumukmok lang ako dito buong araw kasama ang nanay mo? Galit na tanong ni Sabrina. Hindi naman ito ang buhay na pinangarap ko, Rocco. Pinangakuan mo ako. Ang pagtatalo ay lumalakas ng lumalakas. Ang kanilang mga boses ay nagpapaligsahan sa pagtaas. Sa gitna ng init ng kanilang pag-aaway, isang pangungusap ang aksidenteng lumabas sa bibig ni Rocco. Isang pangungusap na matagal na niyang itinatago sa kanyang isipan. Hindi ganito si Hiraya. Natigilan ang buong silid. Si Sabrina ay napatingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit at hindi makapaniwala. Anong sabi mo? Tanong niya. Ang boses niya ay mapanganib na kalmado. Huli na para bawiin ni Rocco. Ang katotohanan ay nasabi na. Ang sabi ko, hindi siya ganito. Hindi siya reklamador. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kapagod, hindi ko siya narinig na nagreklamo ng ganito. Iyon na ang huling patak. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rocco. Huwag na huwag mo siyang babanggitin sa harap ko. Sigaw ni Sabrina, nanginginig sa galit. Kung gusto mo pala ng martir, sana hindi mo na lang siya iniwan. Bumalik ka sa kanya. Magsama kayo. Pumasimula ng araw na iyon, isang malamig na pader ang namagitan sa kanila. Nag-uusap lang sila kapag kailangan. Ang kanilang mga salita ay matipid at matalim. Ang dating matamis na halik ay napalitan ng mga masasamang tingin. Isang gabi, umuwi si Rocco na wala nang Sabrina sa sala. Tanging ang ugong ng TV at ang mahinang paghinga ng kanyang ina ang kanyang naririnig.
Pumasok siya sa kwarto. Naroon si Sabrina. Nag-iimpake ng maliit na maleta. "Aalis na ako," sabi nito, hindi tumitingin sa kanya. Ngunit ang pagod ni Rocco ay mas matimbang na kaysa sa kanyang pagmamahal. "Sige," simpleng sagot niya. Umupo siya sa sala, sa dilim, mag-isa. Ang apartment na dati simbolo ng kanyang tagumpay at kaligayahan ay isa na ngayong mausoleum ng kanyang mga pagkakamali. Dinig niya ang pag-ungol ng kanyang ina mula sa kabilang silid. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ito ba ang kalayaang gusto niya? Ang kapalit ng pamilyang sinira niya? Isang buhay na mas malungkot at mas miserable pa kaysa sa dati? Sa unang pagkakataon, ang pagsisisi ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Isang pagsisising malamig at mabigat. Ngunit hindi pa pala iyon ang pinakamasaklap na bahagi. Ilang araw ang lumipas. Napansin ng part-time nurse na may nagsisimulang sugat sa likod ni Doña Consolacion, isang bedsore. Resulta ng hindi tamang pag-aalaga at hindi madalas na pagpapalit ng posisyon. Nang malaman ito ni Rocco, hinarap niya si Sabrina na hindi pa rin umaalis dahil wala itong mapupuntahan. "Ano to, Sabrina? Pinababayaan mo ang nanay ko." Sigaw niya, hawak ang reseta para sa mamahaling cream. "Hindi ko kasalanan yan," ganti ni Sabrina. "Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi ako nurse. Ikaw dapat ang umuuwi ng maaga para tulungan ako." "Ako? Nagtatrabaho ako para may ipakain sa ating lahat, kasama na ang nanay ko na iniwan sa atin ng perpekto mong asawa. Huwag mong isisisi sa akin ang problema mo, Rocco." Ang sigawan ay umabot sa sukdulan. Wala nang pagpipigil. Lahat ng sama ng loob ay lumabas na. At sa huli, inilabas ni Sabrina ang kanyang huling alas, isang sandatang idinirekta niya. Hindi lang kay Rocco, kundi pati na rin sa ina nito. "Kasalanan mo to, at kasalanan ng nanay mo." Sigaw niya, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. "Akala mo ba hindi ko alam? Alam na niya ang tungkol sa atin noon pa. Pinabayaan niya dahil ayaw niyang mawalan ng libreng katulong." Ang fitang ang mga salita ay tumama kay Rocco na parang isang truck. Bigla siyang nabingi. Ang tanging naririnig niya lang ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Tumingin siya kay Sabrina. Naghahanap ng kahit anong senyales na nagsisinungaling lang ito. Ngunit ang nakita niya ay ang purong katotohanan sa mga mata nito. Alam ng nanay niya. Alam ng nanay, ang mga salita ni Sabrina ay nanatiling nakalutang sa hangin matagal matapos siyang tumahimik. Alam na niya ang tungkol sa atin noon pa. Para kay Rocco, ang pangungusap na iyon ay mas malakas pa sa sampal, mas matalim pa sa punyal. Ang galit niya kay Sabrina ay biglang naglaho, napalitan ng isang damdaming mas malalim at mas nakakawasak. Pagtataksil. Hindi mula sa babaeng kaharap niya, kundi mula sa sarili niyang ina. Hindi niya pinansin si Sabrina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na lamang sa isang direksyon. Ang pintuan ng silid kung nasaan ang kanyang ina. Naglakad siya na parang isang zombie. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang isip niya ay tumatangging paniwalaan ang narinig. Ngunit ang puso niya ay alam na ang katotohanan. Pagbukas niya ng pinto, naabutan niya si Doña Consolacion na nakatingin sa kawalan. Ang TV ay bukas. Ngunit ang mga mata nito ay blanko. "Nay," sabi ni Rocco. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Lumuhod siya sa tabi ng kama para magpantay ang kanilang mga mukha. Hinawakan niya ang mga kamay ng ina. Mga kamay na dati malakas at nag-aaruga, ngunit ngayoy payat at marupok na. "Totoo ba, Anay?" tanong niya.
Tinititigan ang mga mata niya ito, naghahanap ng kasagutan. Alam niyo ba? Alam niyo ba ang tungkol sa amin ni Sabrina? Hindi makapagsalita si Doña Consolacion. Ang tanging kaya niyang gawin ay tumingin. Ngunit sa mga mata ng isang ina, walang lihim na maitatago sa isang anak. Sa isang kislap ng pagkakasala, sa isang bahagyang pag-iwas ng tingin, nakita ni Rocco ang kanyang sagot. Oo, isang luhang pumatak mula sa mata ng kanyang ina. Isang luhang hindi dala ng sakit sa katawan, kundi ng bigat ng konsensya. At ang luhang iyon ang kumumpirma sa lahat. Binitawan ni Rocco ang mga kamay nito na para siyang napaso. Tumayo siya at umatras. Isang tawa ang kumawala mula sa kanyang bibig. Isang tawang walang saya, puno ng pait at pagkasuklam. Kaya pala, sabi niya, habang umiiling-iling. Kaya pala, ayos lang sa inyo ang lahat. Kaya pala hindi kayo nagrereklamo. Dahil ang mahalaga, mayroon kayong alila. Isang alilang hindi nagrereklamo. Isang alilang hindi napapagod. Tumingin siya sa kanyang ina, ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi na ang babaeng nagpalaki sa kanya, kundi isang estranghero. Isang estrangherong sakim. Ginawa ni Hiraya ang lahat para sa inyo. Minahal niya kayo na parang tunay na ina. Isinakripisyo niya ang buhay niya para alagaan kayo. At ito ang isinukli ninyo? Pinanood niyo lang siyang masaktan? Pinabayaan niyo lang siyang maloko? Ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas, puno ng galit, na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Galit hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Hiraya. Ngayon lang niya napagtanto ang lalim ng kasalanang ginawa nilang dalawa sa babaeng iyon. Pareho mga matamab. Pareho lang tayo, Nay. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag na. Pareho tayong makasarili. Masim tumalikod siya at iniwan ang kanyang inang umiiyak nang walang tunog. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Sabrina na nakatayo sa may pintuan, dala ang kanyang maleta. Ang kaninang galit sa mukha nito ay napalitan na ng awa at kaunting takot. Nakita niya ang pagkawasak sa mga mata ni Rocco at alam niyang wala nang natitira para sa kanya dito. Wala nang pera. Wala nang pangako. Tanging isang sirang pamilya. Walang salitang namagitan sa kanila. Tumangulang si Sabrina at tahimik na lumabas ng pinto. Isinasara ito ng marahan sa kanyang pag-alis. Hindi siya pinigilan ni Rocco. Hindi na niya ito kailangan. Hindi na niya kailangan ang kahit sino. Naiwan si Rocco sa gitna ng sala. Mag-isa. Ang apartment ay biglang naging napakalaki at napakalamig. Ang tanging kasama niya ay ang babaeng nagtaksil sa kanya at ang multo ng babaeng pareho nilang sinaktan. Umupo siya sa sahig, sa parehong pwesto kung saan siya umupo noong gabing una siyang iniwan ni Sabrina. Ngunit ngayon, mas matindi ang sakit. Ang pag-alis ni Sabrina ay parang isang gasgas lang kumpara sa sugat na nilikha ng pagkakanulo ng kanyang ina. Siya ang huling taong inaasahan niyang sasaksak sa kanya, ngunit ang saksak nito ang pinakamalalim sa lahat. Nawala na ang lahat. Nawala ang kanyang asawa na nagbigay sa kanya ng katatagan. Nawala ang kanyang kabit na nagbigay sa kanya ng panandaliang saya. At ngayon, nawala rin ang kanyang ina, ang pundasyon ng kanyang buhay, hindi dahil sa kamatayan, kundi dahil sa isang katotohanang sumira sa lahat ng respeto at pagmamahal na mayroon siya para dito. Napatingin siya sa paligid. Ang mga mamahaling gamit, ang magandang tanawin mula sa bintana, lahat ay walang halaga. Lahat ay simbolo ng isang buhay na itinayo sa kasinungalingan. Ipinagpalit niya ang tunay na kayamanan, isang tapat na asawa, at isang totoong tahanan para sa isang pekeng ginto. Sa gitna ng kanyang pagkawasak,
Isang mukha ang paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan. Hiraya. Ang kanyang mahinahong na ngiti. Ang kanyang walang kapagurang pag-aalaga. Ang kanyang tahimik na pagtitiis. Ngayon lang niya naintindihan. Ang lahat ng iyon ay hindi kahinaan. Iyon ay kalakasan. At ang kalakasang iyon ay winasak nilang mag-ina. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakaupo sa dilim. Ang tanging nagpagising sa kanya ay isang kakaibang tunog mula sa silid ng kanyang ina. Hindi ito ang karaniwang ungol. Ito ay isang tunog ng hirap sa paghinga. Mabilis siyang tumakbo papasok. Naabutan niyang namumutla si Doña Consolacion. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nay! Nay! Anong nangyayari? Sigaw niya. Nanginginig sa takot. Agad siyang tumawag ng ambulansya. Habang hinihintay ito, hinawakan niya ang kamay ng ina, isang kamay na ngayon ay nanlalamig na. Ang galit na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho. Napalitan ng isang desperadong takot na mawala ito. Sa ospital, ang mga salita ng doktor ay direkta at walang paligoy. Malubha na ang kalagayan niya, Mr. Montenegro. Ang kanyang puso ay sobrang hina na. Idagdag pa ang matinding stress na mukhang dinanas niya kamakailan. I'm sorry, but you need to prepare for the worst. We'll do what we can, but it's only a matter of time. Nakatayo si Rocco sa pasilyo ng ospital. Ang puting pader ay tila papalapit sa kanya. Ang mga salita ng doktor ay umuugong sa kanyang tainga. A matter of time. Ang babaeng nagbigay buhay sa kanya ay malapit nang mawala. At sa huling mga sandali ng buhay nito, ang huling alaala na ibinigay niya ay ang sakit ng katotohanan. Ito na ang kanyang parusa. Ang manood sa pagkawala ng lahat ng taong mahalaga sa kanya at malaman na sa huli, siya, ang kanyang pagiging makasarili, ang siyang dahilan ng lahat. Lumipas ang mga buwan. Ang Baryo Tala ay naging higit pa sa isang kanlungan para kay Hiraya. Ito ay naging isang tunay na tahanan. Ang bawat umaga ay sinasalubong na niya ng ngiti, hindi ng buntong hininga. Ang kanyang mga araw ay puno ng layunin. Ang pagtuturo sa mga bata sa silong ng pag-asa, ang pagtatanim ng mga gulay sa maliit na hardin sa likod ng bahay ni Tia Loring, at ang tahimik na mga sandali kasama si Kyle. Ang relasyon nila ni Kyle ay hindi isang nag-aalab na apoy, kundi isang mainit na baga na nagbibigay ng palagiang init. Walang pilitan, walang mga pangakong hindi kayang tuparin. Tanging pag-unawa, respeto, at isang simpleng kasiyahan sa piling ng isa't isa. Isang hapon, habang abala si Hiraya sa pagtatanim ng kamatis kasama ang ilang bata sa hardin ng center, masaya silang nagtatawanan dahil sa putik sa kanilang mga kamay. Lumapit si Kael. Dala ang isang pitzel ng malamig na tubig. Ang eksena ay perpekto. Isang larawan ng simpleng buhay na pinangarap niya. Biglang tumunog ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Isang tunog na bihira niyang marinig. Kinuha niya ito. Nagpupunas ng kamay sa kanyang pantalon. Isang hindi rehistradong numero. Hello? Sagot niya. Si Hiraya po ba ito? Si Hiraya Montenegro? Tanong ng isang pamilyar na boses ng isang matandang babae sa kabilang linya. Ang pagbanggit sa apelidong yon ay parang isang biglaang paghampas ng malamig na hangin. Si Aling Nena, ang kanilang dating kapitbahay, ang may-ari ng maliit na tindahan sa kanto ng dati nilang tinitirhan. Aling Nena, kayo po pala, sabi ni Hiraya. Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Hiraya Ramos na lang po. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Hija, pasensya ka na sa abala. Nakuha ko ang numero mo sa isa nating kakilala.
Tumatawag lang ako dahil may ibinibilin sa akin si Rocco. Ang pangalan ni Rocco. Isa pang multo mula sa nakaraan. Natigilan si Hiraya. Napansin ni Kael ang biglaang pagbabago sa kanyang ekspresyon at lumapit ito. Nag-aalala. Hiya, nasa ospital si Doña Consolacion. Diretsong sabi ni Aling Nena. Masama na raw ang lagay. At hinahanap ka raw niya. Iyon daw ang huling kahilingan niya. Ang makita ka. Ang bawat salita ay parang isang bato na ibinabato sa payapang lawa ng bagong buhay ni Hiraya, lumilikha ng mga alon ng magulong alaala. Si Doña Consolacion, ang babaeng inalagaan niya. Ang babaeng nagtaksil sa kanya. Hinahanap siya. Bakit po ako? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Nandyan naman si Rocco. Iyon na nga ang problema, Hija. Malungkot na sagot ni Aling Nena. Hindi ko alam ang buong kwento, pero ang sabi ni Rocco, kailangan ka raw makausap ng nanay niya para raw sa ikapapanatag nito. Para raw sa pagpapatawad. Pagpapatawad. Ang salitang iyon ay tumama ng malakas. Pagkatapos ng tawag, naupo si Hiraya sa bangko, tulala. Ang masasayang tinig ng mga bata ay tila naging isang malayong ugong na lang. Ang ganda ng papalubog na araw ay hindi na niya makita. Hira, anong problema? Tanong ni Kael, umupo sa tabi niya. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tawag, ang balita, ang kahilingan. Habang nagsasalita siya, ang mga pader na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Ang sakit na akala niya'y naghilom na ay kumirot muli. Hindi ko alam ang gagawin ko, aminado niya. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Bakit ako? Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila, bakit kailangan kong bumalik? Hindi sumagot si Kyle. Hindi niya sinabi, huwag kang pumunta o kailangan mong pumunta. Sa halip, hinawakan lang nito ang kanyang kamay. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Kyle sa mahinahong boses. Walang dapat, Hira. Walang kailangan. Ang tanong ay, ano ang gusto mong gawin? Tumingin si Hiraya sa kanya. Naguguluhan. Gusto ko. Gusto kong manatili dito. Gusto kong kalimutan na lang sila. Sigurado ka ba? Tanong ni Kael. O sinasabi mo lang yan dahil natatakot kang masaktan ulit? Ang tanong ay tumama sa kanya. Minsan, ang pinakamahirap na pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin. Patuloy ni Kael. Minsan, ginagawa natin iyon para sa sarili natin. Para tuluyan na nating maisara ang aklat. Para hindi na tayo lilingon papabalik dahil may mga what-ifs pa tayong iniisip. Iniwan siya ni Kyle na nag-iisa sa kanyang mga iniisip. Kinagabihan, hindi makatulog si Hiraya. Naglakad siya sa dalampasigan. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Nag-iiwan ng pilak na landas sa ibabaw ng madilim na tubig. Inalala niya ang 10 taon ng pag-aalaga kay Doña Consolacion. Oo, sinaktan siya nito. Ngunit sa likod ng sakit, may mga alaala rin ng tawanan, ng mga kwentuhan, ng isang ugnayang inakala niyang totoo. Inalala niya ang huling imahe ni Rocco, isang lalaking naguguluhan at natataranta. Ang pagbabalik ay hindi para sa kanila. Tama si Kael. Kung pupunta man siya, ito ay para sa sarili niya. Relieve ka. Para harapin ang huling multo ng kanyang nakaraan. Para patunayan sa sarili niya na hindi na siya ang dating Hiraya na mahina at nagtitiis. Nakaya na niyang tumayo sa harap nila, buo at hindi na kayang wasakin. Kinabukasan,
maagang gumising si Hiraya. Nag-impake siya ng maliit na bag. Hindi niya alam kung gaano siya katagal mawawala. Nang makita siya ni Kael sa may sakayan ng bus, isang tiket na ang hawak niya. Walang salitang namutawi sa bibig ni Kael. Sa halip, niyakap niya si Hiraya ng mahigpit. "Maghihintay ako sa pagbabalik mo," bulong nito. Habang paakyat ng bus, humarap ang si Hiraya at tinanaw ang Baryo Tala. Ang kanyang tahanan, ang kanyang kanlungan. Ang pag-alis ngayon ay hindi na isang pagtakas. Ito ay isang paglalakbay para tuluyang lumaya. Ang bus ay umandar, papalayo sa payapang dalampasigan, pabalik sa magulong syudad kung saan naghihintay ang huling kabanata ng kanyang nakaraan. Ang biyahe pabalik sa syudad ay puno ng katahimikan para kay Hiraya, ngunit ang kanyang isip ay abalang-abala. Ang bawat tanawin sa labas ng bintana ng bus, ang bawat pamilyar na gusali ay nagdadala ng mga alaala. Ngunit hindi na ito mga alaala ng sakit na sumisira, kundi mga alaala na tinitingnan niya ngayon mula sa malayo, na parang mga pahina ng isang lumang libro. Nang makarating siya sa dating subdivision, ang dating pamilyar na kalsada ay tila naging isang daan na hindi na niya kilala. Ang bawat bahay ay tila may iba ng kulay. Kahit ang hangin ay parang may ibang amoy. Ang dating tahanan niya ay naghihintay, hindi bilang isang kanlungan, kundi bilang isang huling yugto na kailangan niyang tapusin. Pagdating niya sa harap ng bahay, nanatili siyang nakatayo sandali sa labas ng gate. Ang bahay na ito ang saksi sa kanyang mga pangarap, sa kanyang mga sakripisyo, at sa kanyang pagkabigo. Ngayon, ito ay tila isang lumang istruktura na walang kaluluwa, malamig at tahimik, at wala ng sigla, wala ng init. Isang lugar na tila binalot ng anino. Pinukaw siya mula sa kanyang pagmumuni-muni ng isang tao na lumabas mula sa loob. Si Rocco. Ang lalaking lumabas ay hindi na ang Rocco na kanyang pinakasalan o ang Rocco na kanyang iniwan. Ang kanyang mukha ay puno ng malalim na kulubot at ang kanyang mga mata ay nanlalalim. Tila matagal nang hindi nakakatulog. Ang kanyang damit ay gusot at ang dating ayos nitong buhok ay magulo. Siya ay mukhang isang taong tinamaan ng matinding bagyo na iniwan ang lahat ng lakas at kapalaluan sa gitna ng unos. Nang magtama ang kanilang paningin, hindi siya kayang tingnan ng diretso ni Rocco. Yumuko ito. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba. Tila pasan ang bigat ng hindi lamang kanyang ina, kundi ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Wala na ang dating arogansya o ang pagmamataas na minsan niyang kinasusuklaman. Tanging hiya at pagsisisi ang nababasa sa kanyang buong pagkatao. "Hiraya," mahinang sabi ni Rocco, halos pabulong. Ang kanyang boses ay paos at basag. "Salamat sa pagdating mo." Hindi sumagot si Hiraya. Ang kanyang puso ay kalmado. Hindi siya nakaramdam ng galit o kahit awa. Tanging isang matibay na pag-unawa. Ang oras na ito ay hindi para sa kanya at kay Rocco. "Nandyan po siya sa loob," dugtong ni Rocco. Itinuturo ang pintuan. Tumango lang si Hiraya at naglakad papasok. Ang bawat hakbang sa loob ng bahay ay parang paglakad sa mga labi ng isang matagal nang nasirang kasaysayan. Pumasok siya sa silid ni Doña Consolacion, ang silid na pinagtugmungan ng napakaraming oras ng kanyang buhay. Ang silid ay malamig at tahimik, maliban sa mahinang tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ni Doña Consolacion. Nakahiga ito sa kama, napapaligiran ng mga tubo at wire. Ang balat nito ay maputla at ang mga labi ay tuyo. Napakaliit nitong tingnan sa ibabaw ng malaking kama. Ang dati nitong pisnging malusog ay ngayoy humpak na. Ang mga kamay nito na minsan niyang maingat na inaalagaan
ay payat at may mga brown spots. Dahan-dahang lumapit si Hiraya. Sa kanyang paghakbang, biglang dumilat ang mga mata ni Doña Consolacion na tila naramdaman ang kanyang presensya. Sa una, ang mga mata nito ay malabo, ngunit nang magtama ang kanilang paningin, isang kitlap ng pagkilala at matinding sakit ang lumitaw. Mga luha ang nagsimulang umagos mula sa mga sulok ng mga mata nito. Sinubukan nitong igalaw ang kanyang kamay. Umupo si Hiraya sa upuang katabi ng kama at hinawakan ang kamay ng matanda. Malamig ito at halos walang buhay. Ngunit nang maramdaman nito ang kanyang paghawak, bahagya itong gumalaw. Isang mahinang pagpisil. Ang tahimik na ungol ay lumabas mula sa bibig nito. Isang tunog ng matinding pagsisisi. Inay, bulong ni Hiraya. Ang salita ay kusa na lang lumabas, isang alaala ng nakasanayan. Na tila isang huling pamamaalam sa nakaraang tungkulin. Sa pagkarinig sa tawag na iyon, mas lalong umagos ang mga luha ni Doña Consolacion. Ginalaw nito ang kanyang bibig, pilit na bumibigkas ng mga salita, ngunit walang boses na lumalabas. Tanging ang desperasyon sa kanyang mga mata at ang paghila sa kamay ni Hiraya ang nagsasabi ng lahat. Inilapit ni Hiraya ang kanyang tainga. Wad. Ang salita ay isang hininga lamang, isang pira-pirasong tunog. Ngunit para kay Hiraya, ito ay umalingaungaw sa buong silid, puno ng bigat ng mga kasalanan at pagmamakaawa. Naramdaman niya ang pagkilos ni Rocco sa likuran niya. Lumapit ito at tumayo sa isang sulok ng silid, ang kanyang ulo ay nakayuko pa rin. Hindi ito nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay nagsasabi ng kanyang pagsisisi. Tiningnan ni Hiraya ang kanyang biyenan. Nakita niya ang babaeng minsan niyang minahal, ang babaeng minsan niyang inalagaan ng buong puso. Ang sakit ng pagtataksil ay naroon pa rin. Ngunit ito ay tila lumiliit na, nawawalan ng kapangyarihan sa kanya. Ang mahabang paglalakbay na ito, ang paglayo niya, ang paghilom ng kanyang puso. Lahat ng ito ay naghanda sa kanya para sa sandaling ito. Pinapatawad ko na po kayo, Inay, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ngayon, ang mga luha ay bumagsak sa kanyang mga pisngi, hindi luha ng sakit, kundi ng paglaya. Hindi para sa inyo, kundi para sa sarili ko. Sa pagkasabi nito, tiningnan niya si Rocco. Nakita niya ang pagtaas ng ulo nito, ang mga mata nito ay napuno ng luha. Ikaw rin, Rocco, sabi niya. Ang kanyang tingin ay diretso. Pinapatawad na kita para sa katahimikan ng aking puso. Niyakap ni Hiraya ang kanyang biyenan. Isang huling yakap, isang huling pamamaalam. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi ang pagbibigay daan sa kapayapaan. Nang humiwalay siya, ang mukha ni Doña Consolacion ay tila gumaan. Isang payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng kanyang hirap sa paghinga. Pagkatapos marahang ipinikit nito ang kanyang mga mata. Ang tunog ng monitor ng puso ay biglang naging isang mahabang beep. Tiningnan ni Rocco ang kanyang ina at isang malakas na sigaw ng sakit ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Tumakbo siya at niyakap ang kanyang ina. Nagmamakaawa, ngunit huli na ang lahat. Tahimik na lumabas si Hiraya ng silid. Narinig niya ang pag-iyak ni Rocco. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagong espasyo. Isang espasyong malinis at malaya mula sa bigat ng sama ng loob. Maya-maya, nang nakauwi na siya sa bahay ni Chaloring, tumunog ang kanyang telepono. Hindi niya inaasahan ito. Si Rocco. Hiraya, sabi nito. Ang boses ay basag at puno ng pagdadalamhati. Ngunit may bakas din ng kakaibang pasasalamat. Wala na si Inay. Pero salamat, Hiraya.
Salamat sa lahat. Nakita ko ang ngiti niya bago siya mawala. Dahil sa'yo yon. Matapos ang lahat, bumalik si Hiraya sa Baryo Tala. Ang pag-alis niya sa syudad sa pagkakataong ito ay hindi na isang pagtakas mula sa sakit, kundi isang tiyak na pagbalik sa tahanan. Sa isang lugar kung saan niya nakita ang halaga ng kanyang sarili. Ang tawag mula kay Rocco na nagbabalita ng pagpanaw ni Doña Consolacion ay hindi na nagbigay ng kirot sa kanyang puso. Tanging isang tahimik na panalangin para sa kapayapaan ang bumulong sa kanyang mga labi. Alam niyang sa huling sandali nito, natagpuan ni Doña Consolacion ang kapayapaan salamat sa kapatawarang ibinigay niya. Lumipas ang ilang buwan at ang buhay ni Hiraya sa Baryo Tala ay naging isang pamilyar na himig. Ang silong ng pag-asa ay naging sentro ng kanyang mundo. Ang dating tahimik na learning center ay mas lalo pang lumago. Maraming bata ang lumalapit, sabik matuto sa ilalim ng paggabay ni Teacher Hira. Ang kanyang mga ideya para sa mga art projects, storytelling sessions, at ang paggamit ng mga natural na materyales mula sa dagat ay nagdala ng bagong sigla sa mga klase. Ang mga magulang ng mga bata ay lubos na nagpapasalamat sa pagbabagong idinulot ni Hiraya sa kanilang mga anak. Para sa kanila, si Hiraya ay hindi lang isang guro, kundi isang inspirasyon. Ang bawat ngiti ng mga bata, ang bawat malinaw na pagbigkas ng isang salita, ang bawat matagumpay na paglutas ng isang problema sa matematika, lahat ng ito ay nagpuno sa puso ni Hiraya ng kagalakan na matagal nang nawala. Nahanap niya ang kanyang tunay na layunin, isang layunin na hindi nakakadena sa mga obligasyon, kundi nakaugat sa purong pagnanais na magbigay. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga libro sa center, lumapit si Kael. Dala ang isang sobre. May sulat ka, Hira. Sabi nito, ang kanyang mga mata ay nagtataka. Galing sa isang law firm. Kinuha ni Hiraya ang sobre. Ang pangalan ng law firm ay pamilyar. Ito ang law firm na kinuha ni Rocco noon. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang alaala ng mga divorce papers. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Isang formal na liham mula sa abogado ang nagpapaliwanag na si Doña Consolacion Montenegro, bago pumanaw, ay nag-iwan ng isang maliit na halaga ng pera sa isang savings account para kay Hiraya Ramos bilang pasasalamat at pagkilala sa kanyang walang katumbas na pag-aalaga at pagmamahal. Nang mabasa niya ang huling pangungusap, napaluha si Hiraya. Hindi ito dahil sa pera, kundi dahil sa pagkilala. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng taon, ang kanyang mga sakripisyo ay nakita at kinilala. Ito ay hindi isang pagkabigo. Ito ay isang pagtatapos. Isang kumpirmasyon na ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga ay nagkaroon ng halaga kahit pahuli na. Anong meron? Tanong ni Kael. Maingat. Ipinakita ni Hiraya ang liham. Ngumiti lang si Kael at hinawakan ang kanyang kamay. Nararapat lang sa'yo yan, Hira. Higit pa sa nararapat. Ang relasyon nila ni Kael ay lumalalim ng walang anumang pilitan. Ito ay tulad ng dalawang ilog na tahimik na nagsasama. Ang kanilang mga daloy ay nagiging isa ng walang anumang sapilitan. Ang bawat pagtingin, bawat paghawak ng kamay, bawat pagbabahagi ng katahimikan, lahat ay puno ng pag-unawa at paggalang. Hindi nila kailangan ng malalaking drama. Ang kanilang pag-ibig ay nasa maliliit na bagay, sa simpleng presensya ng isa't isa. Isang hapon, pagkatapos ng klase, naglakad sila sa dalampasigan. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot-tanaw, nagpinta ng makulay na obra sa langit. Pulang-pula, kahel at ginto. Ang hangin ay sariwa at ang tunog ng alon ay isang matamis na lalabay. Nagtama ang kanilang mga kamay habang naglalakad at dahan-dahang hinawakan ni Kael ang kamay ni Hiraya.
Hindi siya umilag. Sa halip, mas hinigpitan niya ang paghawak. "Masaya ka na ba, Hira?" tanong ni Kael. Ang kanyang boses ay mahinahon, nakatitig sa papalubog na araw. Ngumiti si Hiraya. Isang ngiting hindi na puno ng pait o kalungkutan. Isang ngiting tunay, payapa, at puno ng ligaya. "Masaya ako, Kael," sagot niya. "Ang saya-saya ko." Huminga ng malalim si Kael. Tumingin ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilaw ng paglubog ng araw. "Handa ka na ba?" sabi nito. Ang bawat salita ay may bigat ng isang bagong pangako. Para sa bagong simula, tinitigan ni Hiraya ang mukha ni Kael. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang pag-asa sa kanyang ngiti. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya nag-aalinlangan. Ang kanyang puso na minsan ay basag at puno ng takot ay buo na muli at handa ng magmahal ng walang pag-aalinlangan. "Matagal na akong handa, Kael," bulong niya. Niyakap niya si Kael, ang kanyang ulo ay nakasandal sa dibdib nito at dinama ang init ng katawan nito. Ang pagmamahal na ito ay naiiba. Ito ay malalim, matatag, at nagbibigay ng kapayapaan. Magkasama silang tumayo, nakayakap. Habang ang araw ay tuluyang lumubog sa abot-tanaw, nag-iiwan ng huling sinag ng ginto sa ibabaw ng dagat. Hindi ito ang pagtatapos. Ito ay ang tunay na simula ng isang bagong kabanata sa buhay ni Hiraya. Isang kabanata na isusulat na niya kasama ang kanyang bagong pag-ibig ng may pag-asa at kalayaan. Ang pag-alis ay hindi naging isang pagkabigo, kundi isang dahan-dahang pagtuklas sa isang buhay na karapat-dapat niyang mabuhay, puno ng pagmamahal at pagpapahalaga. Sa kwento ni Hiraya, natutunan natin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa haba ng pagtitiis, kundi sa tapang na piliin ang sarili at humanap ng kalayaan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa sariling kapayapaan. At ang pag-ibig na tunay ay hindi nagtatago sa anino ng pagtataksil, kundi sumisikat sa liwanag ng paggalang at pag-unawa. Maraming salamat po, mga minamahal naming taga-subaybay, sa muling pagbibigay ng inyong oras at puso sa kwentong ito. Sana po ay nagbigay ito sa inyo ng inspirasyon at aral. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? At anong klaseng kwento po ang gusto ninyong marinig namin sa susunod? Ibahagi po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Kwentong Pag-ibig PH.